This Valentine's, hayaan mo ang puso mo ang magsalita. Lihim, bulaklak, mwah. Sumulat ng isang taus-pusong love letter para sa taong mahal mo at ipadala ito sa Energy FM via email or Facebook. From February 5 to 12, magbabasa at mamimili si DJ Lindsay ng pinakamagandang liham para sa kanilang minamahal. At pagdating ng February 13, the best letter will be read on air at mananalo ng napakagandang bouquet. Mula sa Energy FM, pakinggan si DJ Lindsay sa Lihim ng Liham para sa buong detalye. Lihim, bulaklak, mwah. Huwag mo sabihin radyo. Huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo. Sabihin mo. Energy. Energy. Cheers, miss! Gabaklita! With Tita Cora and Kapitana Sisa. We are number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihin na radyo, sabihin mo Energy. Isang magandang morning pa rin po sa lahat ng ating mga pangga na patuloy pa rin po nakatutok sa Energy FM at syempre sa mga bumabiyahe ngayon. Isang magandang umaga po sa inyong lahat at syempre sa mga kaka-tune in lamang. Ako po si Kapitana Sisa sa ngalan ng aking partner si Tita Cora. Ito pa rin ang Baklita sa Woo! Hello po sa inyong lahat. At gaya pa rin ang aking sinabi, pwede kayo magpadala ng inyong mga mensahe via our text line na 0945-367-8792. Tama ba ako? O, diba? Ang galing ko, diba? Na-memorya ko yun. 0945-367-8792. Diba? Na nakakaloka to the highest level. Diba? Ipadala nyo lang po yan ang inyong mga mensahe, mga pagbate. Kasi katulad nito, sabi niya, good morning, Baklitas. Pabati lang ang lahat na nagtatrabaho sa Osaka, Japan na nakikinig via our radio app. Pero malapit na din... nakikinig via radio app pero madalas sa confidential funds. Oy, hello sa'yo. Si Lee, ano to? Lee Kamking. Gano'n, hindi charot, Emil. Si Lee Kurosawa. O, diba? Na nakakaloka. Hello po sa inyong lahat. Good morning. Maraming salamat sa mga pagbating yan. Diba? Ang pagbati lamang ng hello, kamusta ka? Okay. Alam mo yun yung mga ganon. Ang sarap sa feeling, hindi ba? Pansinin natin, totoo naman din yan, diba? Nowadays, bibihira ka nang makakuha ng ganong klaseng mga, alam mo yun, pagbate. Kung hindi, alam mo yun, kung hindi kayo may message na una chichikahin ka, uy, kamusta, ganito, diba? Tapos may kasunod doon, pautang. Diba? Yung mga ganon. Pero yung totoong na tipong, uy, kamusta ka na? O hope okay ka lang. Bihira na tayong makakuha ng ganong klase mga mensahe. Aminin nyo man, diba? O kaya naman kahit sa mga taong inyong mga nakakasama, sobrang bihira na yung tipong, uy, kamusta ka? Yung tipong, totoo, diba? Bihira yung ganun eh. It's either kung hindi, uy, alam mo ba? O kaya pag may tatabi sa'yo na, uy, eto na nga. Yung mga ganyan. Kung hindi chismis, di ba? Yung mga ganyan. Totoo, di ba? Sabi, Lee Kurosawa, hello, anong radio app niya na para ma-recognize? O sabi ni Angel, Lee Kurosawa. O, diba? Sabihin mo daw kung anong radio app yung gamit mo para yung ating mga panggade na nasa abroad din pwede makinig. Diba? Sabi ni Jeff Oliveros, pag-greet ang wife ko, happy 38th birthday today, Bella Oliveros. Ay, happy birthday, Bella! O, diba? Huwag lang natin lalagyan ng ibang letra, iba ang tunog. Nakakaloka. Pero yun ang mga pangga. Pwede nyo pa rin pong ipadala ang inyong mga mensahe via our digital platforms on Facebook, TikTok, and of course sa ating mga confidential funds, diba? Sa ating YouTube channel sa Energy FM 1067. Huwag nyo lang po kakalimutan din na alam mo yun, mag-iwan ng inyong mga mensahe na babasa namin yan. Sabi ni Chokoy, chika lang, kamusta na? Sabi niya, kamusta ka na, Kapitana? Hindi ako mangungutang.
Oo, no? Paldo-paldo ka eh. Paldo-paldo eh. Good morning, ever gorgeous and beautiful Kapitana. Hindi, maliit na bagay yun. Grabe. Pilingera. Amphi, ganon. Classic talaga. Ganon talaga. Classic na classic yun. Anyways, naku, eto na. Tumungo na tayo sa ating second book latest. Naku, mainit na pinag-uusapan ngayon on social media. Although alam naman natin, halos isang linggo na nakalilipas. Buhat ng mapanood natin ang isang interview ni Derek Ramsey sa kasamahan natin sa industriya na si Morley Alinio, 'di ba? Kung saan nga naman siya ay nagpahayag ng kanyang, alam mo yun, pagkasigla sa pagbabalik showbiz na kung saan nga naman mapapanood na nating muli, 'di ba? Ang matagal na nating inaabangang muling makita, hindi dahil sa siya ay madalas maghubad. Oo, nakakaloka. Kung hindi, 'di ba, ang kanyang angking galing sa pag-arte, 'di ba? Sa nalalapit na ipalalabas ng The Kingdom serye sa TV5. On, 'di ba? Dito ay minungkahi nga ni Derek Ramsey yung kanyang struggles in life, kung paano siya naka-recover, 'di ba? Yun ang sinasabi ko kanina, 'di ba, na alam mo yun, masyado nang magulo ang mundo, 'di ba? There's no other way kung hindi kumapit lang din siya sa Panginoon. Pero, eto na ang nakakaloka. Hindi natapos dyan, 'di ba? Kung hindi akala ng lahat na nahimik na ang kanyang ex na si Ellen Adarna sa pangungutya sa kung anuman, ay eto na naman, 'di ba? Nagbigay ng cryptic post sa kanyang social media account last January 29, etong si Ellen Adarna. Although hindi naman niya pinangalanan kung sino, 'di ba? Pero alam mo 'yon, sa kanyang cryptic post ay may sinabi siyang natatawa ang group chat sa mga sabi niya at nasabi na lang talagang sana talaga ganun siya sa totoong buhay. So pinatutungkulan nga niya na parang bait-baitan na pagdating sa television o kaya sa ibang tao, pero sa totoong buhay hindi naman daw, hindi ba? Pero yun na nga, so idinugtong na naman ng mga tao ito kasi parang nung isang araw po lamang, excuse me po, o diba? Nung isang araw po lamang, ay ito ay naging tampok sa usapin nila Nanay Christy, nila Romel Chica, at ni Wendell Alvarez, na para bang kinukutya din nila si Derek Ramsey. Na, alam mo yun, dahil nga, syempre, yung mga tao, bakit ganun, ano? Pag ang tao gustong magbago at gustong, alam mo yun, mag-move forward, alam mo yun, nakakahanga lang sa interview na ito. Dahil kahit anong pilit ni Morley Alinio, patungkol na magsalita siya sa kanilang kanyang naging karanasan kay Ellen Adarna, sinasabi niya na, alam mo yun, hindi niya sasagutin kasi bilang respeto dun sa mga taong involved. Totoo naman talaga yun. Being a gentleman, okay. Kaya lang parang makakita ka ng cryptic post na natatawa ang group chat. Tapos para bang nadawit, na magkakasama ba lahat ng ex? 'Di ba sa group chat? Or may ibang ka-group chat ba itong si Ellen Adarna na pinagtatawanan nila itong si Derek Ramsey na nagsasabi ng kanyang, alam mo yon, ng kanyang kagustuhan na kalimutan na lang lahat, mag-move forward na, 'di ba? Na alam mo yun, na sa tulong ng Panginoon, 'di ba? Alam mo, ang hirap kasi sa atin kapag nagsasalita ka tungkol sa Diyos, pinagtatawanan ka o di kaya ginagawa kang katatawanan ng mga tao. Ang hindi nila nalalaman, totoo naman din talaga eh. You will find peace, 'di ba? Totoo 'yan. Maraming hindi alam eh. Kasi 'di ba yung iba humihiling. Totoo 'yan. Yung iba humihiling lamang dahil may kailangan sila at may gusto silang makuha. Pero pag hindi na pagbigyan, hindi na sila naniniwala, bumibitaw na sila. Pero, 'di ba, gaya nga sa nasabi nitong si Derek Ramsey sa kanyang interview, hindi ba? Unang-una kanyang pamilya. Totoo 'yan. Wala kang ibang magiging kakampi sa lahat. Magiging kaaway ka ng buong mundo. Pero ang bukod tangi na magiging kakampi mo ay ang pamilya mo na madalas mong hindi makasundo. Totoo 'yan. 'Di ba? Pangalawa, kumapit siya sa Panginoon lang, 'di ba? Nagdasal siya. Pero hindi, parang doon lang ako medyo nung napanood ko nga ito, 'di ba? During the portion na ito, na para bang talaga po ba na
pagtawanan niyo po yung tao na gustong magbagong buhay at sakali man na naniniwala siya sa mga salita ng Diyos na ginagamit niyang gabay sa kanyang buhay para maituwid niya yung mga, alam mo yun, pagkakamali niya sa buhay, pagtatawanan natin. Parang, talaga po ba? 'Di ba? Na kung kayo nga din po, 'di ba, ay nagdarasal din at may pinaniniwalaan kayo, 'di ba? Bakit kailangan din po na parang questionin niyo si Derek Ramsey na nanumbalik sa Panginoon? 'Di ba? Yung mga taong naniniwala na may Diyos, pinagtatawanan natin pare-parehas, 'di ba? Na parang talaga po ba? 'Di ba? Na nakakaloka. Kung hindi, alam mo yun, kung hindi si Meme Vice ang topic nyo, ito naman ngayon, pinagtatawan, parang ginagawa nyong laughing stock. 'Di ba? Parang doon ako medyo na off, 'di ba? Hindi sa kinakampihan ko si Derek, 'di ba? Lahat tayo may pagkukulang lahat tayo may pagkakamali. And naniniwala ako kung ano man ang problema nila ni Ellen Adarna before, feeling ko may parte din doon kung bakit naging ganun at nagka-problema yung relasyon nila bilang mag-asawa ni Derek Ramsey. Tandaan po natin, it always takes two to tango. 'Di ba? Hindi naman po pwedeng laging isa lang ang may diferensya. 'Di ba? Oo, nasaktan. Oh, given, 'di ba? May mga nasaktan, may mga nagawang pagkakamali, 'di ba? Pero bilang mag-asawa, hindi ba dapat pinag-uusapan nyo 'yan at iniintindi nyo ang kakulangan ng bawat isa? 'Di ba? Inaalalayan nyo kung saan siya nadapa. Hindi yung tipong nasaktan ka, 'di ba? Tapos eto na naman. Pero sa kabilang banda, ang sinasabi naman ng ilan, baka naman kasi ito'y ingay lamang dahil nga, alam mo yon, 'di ba, magbabalik showbiz itong si Derek Ramsey. Baka naman ito'y strategy lamang para umingay, para magkaroon ng issue, para mapag-usapan at panoorin ang The Kingdom sa TV5. Tama ba yun? 'Di ba? Sabi niya, kasi naman, ang bilis naman ng mensahe na yun, na mga taong pinagtatawan na ng mga salita ng Panginoong Diyos, sila yung hindi naniniwala sa katotohanan, yun lang yun. Totoo naman ewan ko ba, Kapsisa, pag gumawa ng masama, may masasabi. Pag gumawa ng mabuti, may masasabi pa din. People nowadays, totoo naman, sabi niya, Nini Kong Quaila. Ang taray naman ng pangalan ni Nini Kong Quaila. Nakakaloka. Pero eto na nga, hindi ba? Sabi naman, sabi ni Christopher Min, may group chat daw nga mga ex ni Derek Ramsey. Talaga ba? Sa tingin nyo ba, sige, sabihin na natin, sino-sino yung mga naging ex ni Derek Ramsey? Angelica Panganiban, Solen Husap. Sa tingin mo ba, si Angelica may time para dyan sa mga ganong group chat? Ngayon, happily married na siya at masaya siya. 'Di ba? Si Solen Yusuf, sa tingin na nga natin, 'di ba? Kasi yun yung mga pangalan lang na nababalitaan ko na ugnay sa kanya. Pero 'di ba, sa tingin mo may mga time tong mga ito na para pag-usapan pa kung ano yung nakalipas, 'di ba? Kaya nga may tinatawag na move forward. Strong women talaga kasi strong woman. Yan na talaga si Ellen. Pero hindi naman ganyan kaingay si Ellen yung naghiwalay sila ni Lloydie. Diba? Nakakaloka. Kaya nga hindi rin natin alam kasi, Jeff, 'di ba? Posible kasi na ginagawa tong ingay dahil nga sa papalapit na teleserye na kabibilangan nitong si Derek Ramsey sa The Kingdom, 'di ba? Alam mo naman how showbiz works, 'di ba? Ay, gawin natin ang, 'di ba? Ganun ang mga strategy Pagka walang ingay at may proyekto, gawan natin ang issue, 'di ba? Yung mga ganyan. Sa mga utauchi, patola, yung mga ganyan. Pero doon lang ako medyo off lang po, no? Doon sa bagay na okay lang naman din na gawin natin topic, pick upin natin ang mga balita, tulad na lang sa interview yung ginawa nga ni Morley with Derek Ramsey, 'di ba? Pero ang pagtawanan natin yung isang tao na alam naman natin na nadapa, pero gustong bumangon at naliglang, naniwala siya na may Diyos, 'di ba? Yung gagawin pa natin parang questioning lang natin yung taong yun na talaga ba na madalas, alam mo yun, ngayon puro Diyos na ang sinasabi. Bakit? Bawal ba? 'Di ba? Bawal ba magpasalamat ka sa araw-araw na naging okay ka, na pabuti ka? Although hindi ka pa 100% na okay, pero
'Diba, natulungan ka sa paggabay ng Panginoon dahil lang, alam mo yun, napabago ang buhay mo, naging masaya siya, katulong ng pamilya niya, 'di ba? Nagbakasyon siya sa Europe, 'di ba? Yung mga ganyan na. Tapos kapag tatawanan po natin, parang ako na nasaan po yung pagiging makatao nyo doon? 'Di ba? Na nakakaloka, 'di ba? Sabi niya kahit kailan hindi ako naniniwala sa kanya. Sino? Ang gusto mong sabihin? Ganyan naman, okay. Pag hindi ka pumabor sa gusto niya, sisiraan ka talaga sa lahat ng, wow. Talaga ba? Sa bagay, kasi hindi ko pa naman siya na-meet in person eh. Kumbaga parang dahil lang doon sa napanood ko, 'di ba? Na, kasi kumbaga parang katulad niyan, 'di ba? Si Kuya Oji, 'di ba? Na, pag nag-ano sila, nag-item sila, nagta-topic, 'di ba? Pag may mga ganong sensitibong bagay na at may mga kinalaman, hindi naman yung para pagtawanan pa. Hindi yung para tipong gawin yung katatawanan pa, 'di ba? Actually, ina-explain niya ng maayos. Pag hindi siya sigurado, sinasabi niya na ito'y nabalitaan lang namin, na pwedeng kumpirmahin. 'Di ba? Tulad na lang din yung, 'di ba, yung nabalitaan niya na baka posible nga daw tong Pebrero ikakasal na nga daw, 'di ba, itong si Bea Alonso tsaka si Vincent Co. Pero hindi naman yung sinabing kumpirmado, nabalitaan niya, 'di ba? Na masaya sila para dun sa tao kung sakali man alam mo yung totoo yung balita or alam mo yun, pinaplano pa lamang, magiging masaya, 'di ba? Pakitanong kay kung susuportahan niya yung The Kingdom. 'Di ba? Na nakakaloka. Nakakaano lang, 'di ba, Russell Vargas, na parang tipong doon lang ako medyo na off sa mga aspeto na 'yon na okay, oo. Pero kung ginagamit lang tong ingay na para lang, alam mo 'yon, muling umingay nga si Derek Ramsey dahil 6 years siyang, 'di ba, nanahimik eh. 6 years siyang hindi nakita. Talagang give up niya dahil lang sa babaeng inakala niya na makakapagpasaya sa kanya pero hindi pala. O, 'di ba? Yan ang sinasabi na nasa huli ang pagsisisi. Ganun talaga, wala sa una. Eme lang! Char-char lang. Huwag yung seryosohin yung bakla. Pero hindi, yun lang. 'Di ba? Na nakakalungkot isipin na parang tipong talaga, pag ang tao gusto palang magbago, tapos kapag lumalabas na sa bibig yung tungkol sa Panginoon, sa Diyos, na pagkapit sa Panginoon, kung bakit nanumbalik ka, diba, kadalasan kinukutya natin. Ewan ko din, nalulungkot ako sa mga ganong aspeto, hindi ba? Parang hindi naman na dapat gawin yung items diba? Gawin natin topic, yung pagbabago ng tao. Di ba dapat matuwa tayo? Di ba dapat maging masaya tayo? Kasi meron na naman isang nilalang na naniniwala na totoong buhay ang Panginoon. O, di ba? Taray. Naging 700 Club ang Baklitas. Hindi, pero yun nga, di ba? Totoo naman din talaga yun. Kaya nga, di na naging close sina Tito Boy Abun. Nag-clash sila palagi nagka-clash sila palagi, sabi ni Ronelio Melendez. 'Di ba? Sana lang talaga, 'di ba? Sana lang talaga iniba na lang nila yung tema. And anyways, yun talaga kung feeling nila doon sila mas tatangkilikin ng tao at mas kakagatin ng tao, then so be it, 'di ba? Maraming ganyan. You cannot please everyone. Totoo naman, 'di ba? Maraming tao na nakaabang sa social media na nanonood sa inyo, nanonood sa akin, 'di ba? Kahit na sino mang tao, hindi parang, alam mo yun, dahil naaliw sila sa akin, inaabangan nilang magkamali ako. Yun lang naman din yan. Totoo yan, 'di ba? Kadalasan yung mga tao na sa social media, iniintay kang magkamali dahil dun sila aatake sa'yo. Hindi dahil sa nanonood sila, dahil alam mo yung gustong-gusto kanila, 'di ba? Kung hindi, may pakay sila sa'yo. And which is hindi maganda. Tama? Tama! Sabi niya, maingay ang pangalan ni Derek Ramsey. Hindi ba kailangan makisawsaw ang iba? Yun nga, 'di ba? Kasi nga magbabalik showbiz Para nga naman 'di ba? Na makarga din naman sila. Maring Sisa Pabate from Pasig City, Rowena Juan. Yan. Saan ka sa Pasig? Hindi mo naman nilagay. Lawak. 'Di ba?
isang malaking tama. O, 'di ba? Sabi ni Nining Koila. O, 'di ba? Anyways, ako mga panggayan, po muna ang ating chikahan na Friday morning. Magkarinig ang magkapanooran naman po tayo sa darating na Lunes para sa isang umaatikabong chikahan. Hopefully, makapasok na si Tita Cora. But still, kung okay, kung hindi pa din at kailangan pa din niya ng pahinga dahil sa kanyang health condition, magkakarinig ang magkakapanooran pa rin po tayo sa darating na Lunes. Well, in the meantime, mga pangga, ako pa rin po si Kapitana Sisa sa ngalan ng aking partner na si Tita Cora. Get well soon, Mare! Eto pa rin ang Baklita sa Woo! At tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre, dito po lamang yan sa number 1 o 6.7 Energy FM. Panggawag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy!